Magandang hapon, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang Toll Regulatory Board o TRB na tiyaking mapabuti na mga operator ng mga pangunahing toll roads sa bansa ang kanilang serbisyo bago maaprubahan at ipatupad ang anumang karagdagang pagtaas ng singil. Inaprubahan ng TRB ang ikalawang yugto ng toll adjustment para sa North Luzon Expressway o NLEX na nagre-resulta sa mas mataas na toll rates para sa mga motorista na maaaring maging epekto sa darating na June 4. Ayon kay Gatchalian, tinutulak niya ang pagkakaroon ng maayos na sistema sa mga expressway dahil alam nito kung ano ang sitwasyon at karamihan umano sa mga tao na bumabagtas rito ay maraming hinaing tungkol sa faulty cashless reader at matinding trapiko lalo na kung weekend o holiday break. Dagdag pa nito na dapat ang mga operator ng mga toll road ay dapat munang ayusin ang kanilang sira na cashless system at magpatupad daw ng isang programa na magpapagaan sa pagpapasikip ng trapiko bago ang anumang paniningil ng karagdagang presyo. Matapos ang maigit isang buwang pagtatapos ng deadline ng consolidation ng mga PUV, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mayroong sapat na consolidated public utility vehicles ang patuloy na bumabiyahe sa Metro Manila. Sinabi ni Bautista na 80% ng mga PUV operator at driver ang sumapi sa kooperatiba bilang bahagi ng PUV Modernization Program o PUBMP batay sa ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ani pa nito na ang Department of Transportation, ang LTFRB at mga local government unit ng Metro Manila ay gumagawa ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Ang LPTRP ay nagsasaad ng detalyadong network ng ruta, mode at kinakailangang bilang ng mga PUV sa mode para sa paghahatid ng serbisyo sa land transport na siyang pinakamababang kinakailangan na inirekomenda para sa pagpapalabas sa mga prangkisa ng PUV. Samantala, nahuli na ng LTFRB ang mga unconsolidated na PUV kung saan binawi ang kanilang mga prangkisa pagkatapos ng April 30 na itinaktang deadline. Nauna nang sinabi ni Bautista na magkakaroon ng mas mahusay na fleet management at dispatch system ng mga PUV kung sila ay mako-consolidate. Gayunpaman, may ilang grupo ang tumututol sa PUBMP dahil hadlang umano ito sa kanilang kabuhayan. Samantala, iniutos ng Department of Agriculture o DA ang pansamantalang pagbabawal sa pagpasok umano ng mga live na baka at mga produktong karne mula sa United Kingdom kasunod nito ng kamakailang kaso ng mad cow disease sa Scotland noong buwan ng Mayo. Batay sa inilabas sa Memorandum Order No. 20 noong May 30, 2024, inutos ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal na sumasaklaw sa pag-aangkat ng mga live na baka, karne, mga produktong karne, mga protina ng hayop na nagproproseso ng baka at similya ng baka mula sa United Kingdom. Kasalukuyang hindi pa naglalabas ng kopya ang Department of Agriculture ng memorandum, ngunit ito ay nabanggit na dahil sa natuklasan ng isang classical strain C-type BSE sa South Ayrshire sa Scotland noong May 10 gaya ng nakumpirma sa isang ulat ng World Organization for Animal Health World Animal Health Information System. Ayon pa sa Department of Agriculture, ang bovine spongiform encephalopathy na mas kilala bilang mad cow disease ay maaaring magdulot ng fatal nerve damage sa mga baka at pagpasok at posibleng pagkalat nito sa Pilipinas. Maaari ring makaapekto sa industriya ng mga hayop at makompromiso ang kaligtasan ng mga pagkain. Maaari din daw itong magdulot ng sakit na Creutzfeldt-Jakob sa mga tao na maaaring magpakita sa pamamagitan ng pag-urong at pagkasira ng utak. Gayunpaman, sinabi ng departamento na ang mga padala mula sa UK na nasa transit na load o tinanggap sa daungan ay papayagang makapasok basta't ang mga ito ay kinatay bago dumating ang April 10. Dagdag pa ng ahensya na magpapatupad pa ito ng mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng mga darating na karne at mga produkto ng karne na nagmula sa baka.
Kabilang dyan ang mga buhay na hayop at bovine processed animal proteins sa mga port of entry kung saan titiyakin na ito ay nasala ng mabuti. Nagbabala ang Philippine Embassy sa Israel sa mga Pilipino laban sa mga kumakalat na hindi otorisadong recruiter na nag-aalok ng mga job offer sa ibang bansa. Ayon sa embahada sa Tel Aviv na kailangan munang aprubahan ng Department of Migrant Workers o DMW ang recruitment agency at employment contract bago matanggap ang isang Filipino worker sa ibang bansa. Idinagdag nito na ang manggagawang Pilipino ay pinapayagan lamang na ipadala sa ibang bansang certified na ligtas at siguradong kayang protektahan ang karapatan ng isang manggagawa. Ani ng ahensya sakop ng batas at panuntunang ito, ang mga tao o kumpanya na kasalukuyang nanghihikayat ng mga Pilipino sa Israel bilang manggagawa patungo sa United States, Canada, Australia, Europe at iba pang destinasyon. Hinihikayat din ng mga Pilipino na ipaalam sa embahada ang mga hindi otorisadong recruiter upang maimbestigahan at maparusahan ito ng mga otoridad kung mapapatunayang lumabag sa batas. Sa ilalim ng RA 10022 o ang batas na nag-aamyenda sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act, ang mga illegal recruiter ay dapat makulong hanggang 20 taon at pagmumultahin ng hanggang 2 milyong piso. Hinimok ni Immigration Commissioner Norman Tansico ang mga residente ng Batangas at mga kalapit na lugar na mag-ulat ng mga ilegal na dayuhan sa ahensya. Pagiging mapanuri sa isang komunidad at pagre-report ng mga kanhina-hinalang gawain ng mga individual na dayuhan ang hiling ni Tansico. Noong Mayo ay naresto ng mga operatiba ng Bureau of Investigation ang 7 Chinese national na nagtatrabaho sa isang quarry site sa Taysan, Batangas. Inilabas ni Tansico ang pahayag sa gitna ng nalalapit na ika-4 na leg ng service caravan ng Bureau of Immigration na magaganap sa June 7 sa Gulod, Labac, Batangas City. Sinabi pa ng Bureau of Immigration na ang caravan ay magbibigay ng mas pinabilis sa pagproseso para sa iba't ibang serbisyo. Kabilang dyan ang mga extension ng tourist visa, exit clearance, dual citizenship, at iba pang mahalagang transaksyon. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo rin mapanood ang ibang programa ng UrTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.